morning po. Hallelujah. Pwede po ba nating i-greet lahat ng mga UMYAF ng Happy UMYAF Sunday? Amen. Thank you, Jesus. Sabi po sa Psalms chapter 100 verse 5, For the Lord is good, His loving kindness endures forever. His faithfulness to all generation. Talaga pong tumatagal po ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. God is good? All the time. All the time. God is good. Excited na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Iniimbitahan ko po kayong tumayo para magbigay papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay pumalakpak. We have to give our best to the Lord. Amen? Amen. Energy. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Let us clap our hands to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us clap our hands. God is good. His mercy endures forever. Let us give our best to the
sabi po sa kanta, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Grabe, no? Napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kahit na tayo ay makasalanan, iniibig niya pa rin tayo. Tinatanggap pa rin niya tayo. Binibiyayaan pa rin niya tayo. Kaya naman, sapat lang na purihin ang kanyang pangalan. Come on, church. Iniimbitahan ko kayo na i-surrender natin sa Panginoon lahat ng mga ating damdamin. Kung kayo man ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, the Lord is so good. Mahal ka ng Panginoon. At sa lahat man ng mga nilalamig, God is only waiting for you na lumapit sa Kanya. Kaya naman sa oras na to, ibigay natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoon. Ibigay natin ang buong puso natin sa Panginoon. Huwag mong isipin kung ang iyong katabi, nandito tayo para purihin ang ating Panginoon. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kung hindi mo na kaya yung mga nararamdaman mo, sabihin mo sa Panginoon, be true to yourself. Purihin natin ang ating Panginoon. Sa oras na to, dalangin natin na ang presensya ng Panginoon ay umapaw sa bawat isa sa atin. Let us praise the Lord.
mo ako. Yakap mo ako sa aking karulan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karulan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran dahil minsan di na mahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sumpulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumpulang biyaya mo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Salamat, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. O Diyos ng katarungan. Diyos ng katarungan. Come on, church. Let us declare the Lord. That we praise Him. We adore Him. Sa lahat ng mga subok ng ating buhay. Still, we have to praise Him. Hallelujah. Salamat sa sumpulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na
Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na binigay mo ngayong araw na ito sa amin. Lord, pagkagising pa lang namin, ramdam na namin kung gaano mo kami kamahal. Ginising mo kami na nakikita yung mga mahal namin sa buhay. Ginising mo kami na nandito ngayon at nagbibigay ng papuri at kapasalamatan sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng katarungan at katuwiran. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa sa kahit anong bagay, mas malaki pa sa kayang abutin ng aming mga mata. Kaya naman ngayon, Panginoon, wala kaming hangad, kundi ang mapurihan ka at maawitan ka, masayawan ka, at lahat ng aming gagawin ay magbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Ngayong araw na ito, Panginoon, nilalapit ko ang mga young adults ng iglesyang ito. Alam ko, Panginoon, kung gaano kahirap ang struggles ng bawat young adults na ginajuggle ang trabaho, ang pamilya, ang personal na buhay, ang spiritual na buhay. Pero alam ko, Panginoon, kapag ikaw ang nasa sentro ng kanilang buhay, may kapayapaan sa kanilang loob. Kahit anumang padaanan nila, Panginoon, kahit nasaan man sila naroroon, Panginoon, hindi sila mawawalay sa iyo at lagi silang mareremind kung gaano ka kamahal, kung gaano mo sila kamahal, at kung gaano lagi kang nandyan, naghihintay para sila ay bumalik at para makasama mo sila sa iyong sanctuaryo. I know, Lord, may mga mayaf ngayon na maybe nasa kanilang mga trabaho. Marahil may mga pasok, kaya wala sila dito ngayon. Pero Lord, nawa, lahat ng mayaf na nandito ngayon, maramdaman nila, Lord, kung gaano mo sila kamahal. Maramdaman ng bawat isa kung gaano bilong pa rin sila, Lord, kahit minsan hindi sila nakaka-attend ng mga activities, kahit minsan hindi sila nakakapagkita-kita ng maralas. Lord, I know you are speaking to each and every one of us right now. Binupulong mo sa mga puso namin, Panginoon, kung gaano kami ka-importante na maging bahagi ng iyong iglesia. Kaya naman, Panginoon, itinataas namin ang araw na ito, ang araw ng mga mayaf, sa iyo, Panginoon, na lahat ng gagawin namin sa aming trabaho, sa aming pamilya, Panginoon, kami ay magbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Inalalapit ko, Panginoon, ang worship na ito, na alam ko, ang Holy Spirit mo, Panginoon, ay nasa kalagitnaan ng kongregasyong ito. Nangungusap sa bawat taong naririto ngayon. Bawat salita ng mga awit, bawat pangungusap na aming maririnig. Panginoon, alam namin na ikaw ang nangungusap sa amin. Kaya naman, sa lahat ng mga tao na nandito ngayon na may dinaramdam na karamdaman, sakit sa physical na pangangatawan, sakit ng kalooban, kalungkutan, o anumang klaseng pinagdadaanan na mabigat sa kanilang loob, nawa, Panginoon, makuha naming ialay lahat sa iyo sa oras na ito, ang lahat ng ito, para gumaan ang aming pakiramdam dahil alam namin ang Holy Spirit mo ang magpupuno sa amin ngayong kinaumagahang ito. Panginoon, inilalapit ko ang iyong anak na gagamitin ngayong umaga para magbigay ng iyong banal na mensahe. I know, Lord, napuspusan mo siya at pupuspusin mo siya ng iyong karunungan na magmumula sa iyo at lahat ng mga salitang sasambitlain niya, Panginoon, ay matatanim sa bawat taong narito ngayon. Kaya naman, Lord, dinadalangin ko ang aming tagapagsalita na bigyan mo siya ng lakas, ng karunungan, para maisabi ang lahat ng gusto mong sabihin sa amin ngayong umaga. Inalapit ko ang lahat ng magiging bahagi ng worship na ito, Panginoon, maging kaming nakaupo, nakikinig, na maramdaman namin na kami ay isang bahagi ng katawan ni Kristo, na ngayon ay nagkakaisa para magpuri sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ganito, na nagkakatipon-tipon kami para sama-sama magpuri sa iyo.
Tawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagkukulang, sa aming mga nagagawang kasalanan. I know, Lord, hindi sapat na sinasabi namin na nagkukulang kami, pero kailangan naming hindi na inuulit-ulit ang aming pagkakamali. Kaya naman, Panginoon, inihingi ko ng Holy Spirit mo ang Holy Spirit mo ang pamagitna ngayon at mag-feel sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, inilalapit ko rin, hindi lang yung mga taong nandito, kundi yung mga taong nasa labas, Panginoon. Mga taong nanonood sa aming live streaming ngayon, mga taong nasa labas ng church, marahil hindi alam kung paano ang gagawin sa araw na ito. Nawa, Lord, mangusap ka at lahat ng nasa labas, Lord, ay pumasok, mahikayat ng bawat isa sa amin dito sa iglesia. Dinalangin ko, Lord, ang aming bansa, ang aming community, na kung ano man ang sigalot, kung ano man ang hindi pagkakasundo ng bawat opisyal, ng bawat nanungkulan, Lord, puspusan mo sila ng iyong Holy Spirit at mangusap ka na lahat ng kailangan nilang gawin at kanilang mga tungkulin ay gagawin nila na magbibigay kapurihan sa pangalan mo. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang lahat na nangyayari ngayon sa buong mundo. I know, O Lord, kapag lumapit kaming lahat sa iyo at nanalangin na sana magkaroon ng kapayapaan, nanalangin na sana magkaroon ng pag-ibigan sa bawat puso ng tao. I know, Lord, kaya mong baguhin kung ano man ang pangit na nangyayari sa mundo ngayon. Lord, lagi naming dinadalangin na sana matapos na ang mga pag-aaway, matapos na ang mga giyera, Panginoon, para sama-sama kaming nagmamahalan na pumuri sa iyo. Panginoon, hindi namin ito magagawa ng kami lamang, kaya please, send your Holy Spirit, Lord, sa bawat tao na narito ngayon at sa bawat tao na hindi man nila alam kung anong tunay na kailangan nila, pero Lord, alam namin na ikaw ang kanilang pinakakailangan. Kaya naman, Lord, patuloy na kumatok ka sa puso ng bawat isa sa amin. Patuloy na kumatok ka at hayaan mo yung pagmamahal mo, Lord, na pumasok sa pinto ng bawat puso ng bawat isa. Wala kang katulad, Panginoon. Pagmamahal mo ay walang katulad. Hindi tumitingin sa kung anong klaseng tao kami, kung mayaman, kung mahirap. Lord, tinitingnan mo kung anong nasa puso namin. At kahit may mga pagkukulang kami, yung pag-ibig mo na walang kasing lawak, mas malawak pa sa kalangitan, mas malawak pa sa dagat. Panginoon, cover us with your love para wala na kaming kawala at pagmamahal mo lang ang aming maramdaman. And as we continue to worship, Lord, I know your angels, I know you are smiling down on us, Panginoon. Makita mo na sumasabay kami sa mga awit, makita mo na sabik kami sa iyong mga salita. Kaya naman, Panginoon, patuloy na ikaw ang manahan sa bawat isa sa amin. Patuloy na ang Holy Spirit mo ang mag-feel sa church na ito ngayong oras na ito. At lahat ng mga nakikinig at lahat na nakakasaksi, Panginoon, ay mabago ang buhay. At paglabas nila ng sanctuaryong ito, Panginoon, they are a changed person. At lahat ng mga pagkakamali na iniyak na namin sa iyo, Panginoon, lahat ay tatalikuran namin at mamumuhay ng naaayon sa iyong kagustuhan. Salamat, Panginoon. Maraming salamat palagi sa iyong pagmamahal. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh
Okay po. Sige po. Alang painawan pero happy UMYAF Sunday po. Karingaganaga ng Mayaf. And dapat taliwaman po ako. Pero syempre, nung siguro po talaga Lord, atin niya pong reason o ba't ako pong makatalakad Kenny. So yung pong main theme is perseverance. So at bayo ko po mimisip, abe ako po ring pinsan na niyang sinabi na ako. So sabi ko, nano kaya ang sabihan ko? Dahil bala mo ek pa naman mo makantang migpakapagalang pong kinayod king dia, itang makantay, itang nung kayang asabi ko ako makanyan. Pero ito po asagot kay king, siguro king end na po nining sabihan ko. Midinan ko pong kasagutan ketang bagay nga ita. So siguro sa pagumpisan kaya po niyang in life po sabi ko pong blessed ko at talagang Lord mag-manifest in life me dahil ever since anak ko po makanya nangga po mayari ko king college. Ela po sinawang magpagalding parents ko para asuportan da ko at ding kapatid ko at mabilog pong pamilya. At metong nepong maragul sa uping the disciples dahil meragul ko po king kapilya at ako po penandaman ning pamayaliwa ko karing bawat metong kaya kayo. So ito po, sabi ko po na siguro mas makarelate la po ring mayaf ang po ring ding adults na after na ning college karin mo akit itang real life. So karin mo attest ing sikanan mo king emotional, physical, and of course spiritually hanapin na the world and people would see who you are nung apatunayan mo rin king sarili mo, nung ika ba itang taong makayarap, karing tao king kapilya, ika rin ba ita, istong makalwal ka king Inglesya. So, ito po sabi ko pong marakal kapag subukan, lalo na po anyang di natangitang time na kailangan ko pong mako king Manila dahil king pandemic at magkasakit ko na mika-COVID ko din po. So, kumbaga, metong itang karing mo ng heartbreak ko dahil ing passion ko or itang metong bagay na linok forward ko at pinlano ko ever since anak ko. Kumbaga, walaya ka ako. So, ako pag mag-share ko, mo kasing balo kong gawan. So, nano pa kaya ang agawa kong aliwa? I put my mind into that ever since I was young. So what else could I do? So ito po syempre po, magpatuloy ka king life mo with the help of friends and family. Mantun na ka na mga liwa mong ruta king life. So malagwat salita, no pong metong-metungan ko, liyak po siguro mayari. Pota po ako nang mag-message. Pero king malagwat salita, even though mig-try ko, there's always failure. There's always heartache. Na hanggang ngayon ako pa naman itapin kaya po sabi ko na bala mo, siguro kera ka lang, kailangan lang mag-testimony kasi bala mo alala pa naman talagang share, makanta. So, ito po, mibalik ko ketang failure, dakal ko po tinray and madakal ko din po beses na mida pa. And atin pong major milyari ka ako na mig-cause na eko po mig-work and eko po may kapag balami balik king sarili ko daping kapampangan balami lako kaking animo muada. It was almost 3 years that I stayed at home na ala ko pong masyadong gagawan. So people just thought that I was just taking my time. But the reality is it was failure. It was the lack of belief king sarili ko kasi bala mo itang may bugbog na ka, itang makanta. But I saw that it was God pala from the beginning. Dahil kanita mas may lapit ko king church, may balik ko king church,
mas ikit ko ret ang tao na magmalasakit. Mas ikit ko ing lugod na ring pengari. At mas ikit ko makanano yung maging maragula sa ing church talaga. Dahil, lalo na ring leaders and kaya beta mo kining kapilya. Ban, so panda ka. And ikit ko na, leko na ako ketang biye na dapat, na pwede ko pang mas pagal, mas ma-frustrate, at pwedeng mas mipalawot pa king pamilya ko, kaya kayo, at king dapat kong patunguhan. And alub kaya po yung perseverance ka rin, ketang bagay na in life, bayo Lord, ika pa. Bayo may afil ing manifestation ng love ng Lord. Pagumpisan may paking sarili mo dapat. You should want to wake up every day. You should want to, breathe and live again. Kasi nung ika mismo king sarili mo, sumuko ka, makananda ka pang sopan. Aliwa mo yung Ginoo, makananda ka pang sopan, ding aliwang tao. And I saw that in that journey. And sobrang thankful ko po kasi ikit ko po na Lord, may ganyang kaluguran, may ganyang ima, may ganyang tatang, at may ganyang support system ka ako. At times na dapat siguro misip ko, mimwa ko kaya, or mimwa ko king yato, what I felt was comfort. Na balang oras na bisa akong mag-let go, I was comforted. So, itapin po in question ko niya mo muna, nano kaya itang wala pong balong sabihan ako dahil ayok pa yata migpagal. Ing meging kasagutan ng Lord ka ako is, ayoko penamdaman ng pagal, ayoko penamdaman ng masyadong pamagkasakit. Because He was carrying me all through that journey. Kumbaga, I was inspired by itapin po na itang footprints in the sand, Ana. In your journey, you thought, magkasakit ka, ikitang magpagal, ikitang be-beat up na ng life. But the reality is, it could be far worse if you're just alone. Diba? Pero, itapin po, I realized ko, it was God. And I will never be here right now nung aliwa po kan Lord ito. And ito po, perseverance can be seen in multiple ways. Pero for me, it needs to start king sarili mo. And after you start believing again, living again, then God will do the rest. Thank you po. Lord na damdaman. Ay, liya po itarang LB. Ayan. Mag-prepare na ako mo para po yung mama po ito. Kakaikiping message ng Shane. Ayan. Baloy naman po siguro yung kwento ng biya ko. Manibat king mumuna. Open niya po ng, siyempre po kaya ng San Vicente, baloy na yan. Po itatang ko, sikat ya. Po ba nung action star or... Yeah. Ako na po yung kwento ito kasi balo kera ka lang kaya katang balo doon. I-fast forward ko na mo po, tulad na po itong sinabi ng press, Jester, itong about perseverance. So, ikwento kaya po itong manibat niyang college ko. Yung 2015, so ito pong milyari kay Kenny, itong pelakwanda kami. Third year college ko po kanta. Mag-summer kami po, metok ng kukantaking pamag-aral. So, binuli kami po kantaking Biskaya, kari mako kari tatang ko. At karin,
Mig-stay ko po more than a year. So 2015 to 2016. Karin po, wala kami pong nanumang panakitan or income niyang minuli kami. So alang-ala kami po niyang miras kami karin. So may kipag-obra kaya po nga duwang makong na nung aluban ming obra, imak kanyang kantin. So sasawap ka rin. Kaya kung makisawap-sawap ko naman para muatin kaming panggasos king Aldo. Itatang ko po kanta niyang minuli kami karin. Periyab de pong agad. So niya pong minuli kami king Biskaya. Ikami mo po, wala po itatang ko. So buong bena po, buong kay po at suya ka rin. Maka Riyabya. Iwali ko po, may enroll lang ka rin. Karin lang po sinunding pamag-aral da, elementary. Then, niya ko po, ali ko asundo kasi. Siyempre, bami po maling matrikula king college. So, niya pong time bisa na ako pong sumuko. Pero, isip ko, makananula rin kapatid ko nung sumuko ko. Then, yung metong Aldo, around March 2016 po, balitan ko di ako. Ditang kapatid na, mamisalila po ka nung Gabon. So, atin pong dito ka, bipit na po ka rin. So, may mga 50,000. So, ka rin po sabi ng mga ako, mag-enroll ka ulit. So, dininanak po kitang mitagan kasi nga luwapeng gastos nila po. So, migbalik ko po Kenny, kaya rin nanita. 2016. So, mag-enroll ko po first sem, fourth year college. Pero ating pa pong melak one subject kan taking summer. Kasi po niyang minuli kami, ako may kapag-summer. So, maging irregular student ko po kanta. So, masakit din po. Then, may mag-apply ko pong scholarships, king DSWD, aliwa-aliwa po, para pandagdag kitang, kasi kulang po itang itang binyan ng perang makong ito, pang tuition kemo kasi baloy naman po, maling matrikula. Kay allowance po, kay pamasahe, pamangan, di ba? Then, yung July, so, mag-enroll ko po, June, July. Yung July po, sabi na po darang LB, balitan ko po kanta. At po ka nang bisang sumawap ka na ako. Then, balok po kanta rin, Bapa Ruming, Daraseni, karin, kilala ko lang pa pong lubos at kayabi ako lang po for, I think almost 3 years din po karin ko tinok nang. Sinopanda ako, binyedangan po nga gana, matrikula, allowance. Hanggang, mayari ko po hanggang 5th year college. So, sinsada ako po, mayari pong college, 5th year computer engineering, which is a great blessing po na by God's grace. Maging instrumento wala po rin karelang pamilya. Yan di atilen, baluda po. After na po nita, may graduate ko, so walang patumpik-tumpik po. Siyempre, di ang wali ko po kanta, high school na la. Lala pong panggasma akong kasaupya mo. At mento ko at mag-apply na akong obra. So minuna ko Kenning Clark, 2 months ko. Pero mag-apply ko rin Manila. Then may tanggap ko po kanta. Sabi mutakap for interview. So minta ko po Manila. Then pinush na ako rin pong kongoting. Kasi yung muna, may nakpulob Yak po sa ni munta ka rin. Kasi Kenny ko po mesan May pagsapalaran ko po ka rin king Manila. Sick nang ko po yung loob ko, limbalo ko. At saka ako yung responsibilidad, king pamilya, karing wali ko. So, king lugod na po ng ginumit, tanggap ko kitang kumpanyang ina-plan ko. Hanggang ngayon, mag-obrak pa po ka rin for 5 years na rin po. At pasalamatan ko po ito. Yung 2019 po, balutangan po itang milyari. So, mag-obrak po ito, almost a year na din. Then, ito pong COVID-19. Siguro baluya po itang outbreak na ito. Balo tapo makanano kasakit kantay biye. Di nga liwa po, may ang wala obra. Kaya po balo ko mang panggasos do. King lugod na po ning ginuyak po, payagan na kami mag-obra kimbale. So tuloy-tuloy pa rin po itang income. At ati ko pa rin padala kari wali ko po.
At king panahon na ito, king buong COVID-19, pasalamat ko po king Ginoo na may survive kami. Diwali ko rin pamilya kami. Ngayon po, praise God po, reta pong kapatid ko itang metong fourth year college na po. So mag-graduate na po kanyan ngayong year. Tapos itang katlo, third year college. So civil engineering niya po. Hopefully mayari-yarin po next year. At mag-graduate siya. Ating panahon po na bilang ko pag-asa at bisa ng sumuko, Lord po, enak pebo rin. Na-realize ko na 24/7. At siya pala kaya ni Lord, makiramdam niya mo kaya kayo. Niya, manuwala ko na rin pagsubok, way na lang Lord, para asukat ng makanano kalalam, kasalpantayanan ta kayo. Will ng Lord and plan na di na nakatamong pagsubok, para mahubog tamo king kasalpantayanan, at para iwas tuing kaya katamong bilang Kristiyano. Dahil nung walang pagsubok, tamo mabiyasang lumawi at maus pa si bayo kayo. Manyari datang lading pagsubok at kasakitan habang maglingkod tamo. Kaya pero nung magtiwala tamo, lalo king plano ning Ginoo, magtagumpay tamo po. Karing kalupa kong yang adult since kahit pong ini. Balo ko, bawat metong kaya kayo, alimuya ako, at so tamo kayong stage ngayon na atin tamong sariling pagsubok na pagdaanan, atin tamong responsibilidad king pamilya, di nga liwa, breadwinners, na liwa, asasap king panggasos, yan makan. Pero sabihan ko na, kayo susuko, at lalo kayong lumaban, at magpursige, kaya katamong biya. Bayo po magyari, buri kaya pong i-share kaya kayo itang verse king Bible, King James chapter 1 verse 2 to 4. Sabi na po, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Kita mo po. Thank you po. Mayagit siya po king Galatians chapter 6 verse 9. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay ahani, kung hindi tayo magsasawa. May panwanan tamo po king Amanong Mayabasa. Jesus.
Tunay nga, Panginoong Diyos, ang biyaya mo'y sapat at higit pa sa buhay namin. Kung paano namin ito kinikilala at pinapasalamatan, aming ibinabalik naman, Panginoong Diyos, hindi bilang kabayaran, dahil hindi namin kayang bayaran ang mga pagpapala mo. Ito ay kapasalamatan lamang upang maipahayag namin ang kagalakan dulot mo sa aming buhay. Kung kaya sa ganitong diwa, dinadalangin ko po ang mga handog na ito. Pagpalain po ninyo, Panginoon Diyos. Gamitin sa lalong ikaunlad ng iyong kaharian. Kasama, Panginoon Diyos, ng inyong patnubay at pagbubukas ng inyong masaganang pagpapala sa lahat ng nagkaloob nito. Maranasan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ayan. Truly, I am blessed and grateful to share the Word of God with you today. But before that, buri kayo mo pong i-share kaya kayo itang kanakong maging experience, huling balo ko talagang ginaloya po yung Lord king pangatalakad ko ngayon kaya baka na ini. So last January 11, 2024, so I was busy at the office na gagawa ko pong presentation for our seminar. And then after na po nito, isipan ko pong mantun video king YouTube or clips king YouTube na pwede ko pong ipayalbe during king kaming seminar. And then malagwat salita po, dakal na la pong videos ding mag-play king YouTube. And then anyang ako na la po makaying pansin or ako na la po alben, atin pong mag-play na motivational speech about perseverance. And then after na po nito, tinalakad ko po king kanakong lukulukan, tas king wakya po itong kanakong Bible. And then binasa kaya po in Galatians chapter 6 verse 9. And then after kaya pong binasa, sabi ko pong mga king sarili ko, ay Lord nanay ni, sabi ko pong mga yan na. Pero after na po nito, pekibatan kaya rin po yung kanakong sarili. Sabi ko po, baka this is the right time. So, minessage kaya pong kagad yung UMYAF president. And then kitangan kaya po nung atin na po bang mag-speak for UMYAF Sunday. And then sabi na po, ala po. So, malagwat salita po, magpresenta ako po na magsalita po. Ngayon kayabakan. Uling tutupo na alwa po pag ilording ginalo at kaya kayo pong sabla na atin pong makanining kapanandaman na kayo po mag-hesitate na lumapit. Uling makanining bagi, truly mamaya pong kapurian at tula king kaya katamong gino. Manalangin tamo po. Father God, we thank you and glorify your name. And as we gather here today to proclaim and share your word, may your Holy Spirit guide me and bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, pasibayo po, mayapayabak po. Ne? So today we celebrate UMYAF Sunday with the theme Perseverance. Ating kikatamo pong text na pibulayan ngayon kayabakan, mayakit ya po king Galatians chapter 6 verse 9. Basan kaya po king English, sabi na po, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. At king Tagalog naman po, sabi na, kahit huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Para po kaya kayo, what is perseverance? So according to Merriam-Webster, perseverance is a continued effort to do or achieve something despite difficulties, failures, or oppositions. Magpatuloy ka pa rin, kabila ng ega-naganang problema, pasakit at kabiguan. Sabi natin po king quotations from Japanese proverb, fall 7 times and stand up 8. And another quotation from Confucius philosopher, sabi na po, it doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Mag-fail ka man 7 beses, talakad kang 8 beses. Nali importante nung mitatawli ka king laban mo, basta ka mag-stop at magpatuloy ka mo king kaya kang gagawan until arich me itang kaya kang goal. So dininan kaya pong 3 puntos sing kaya katamong mensaheng pibulayan ngayon ng kayabakan, kayo po may gagana ka, kaya po pekakaba. So ing mumuna pong puntos, sabi na po, do good, be good. Ayan. So one of the famous quotation from John Wesley says, do all the good you can, by all the means you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Ulitan kayo po, sabi na, do all the good you can, by all the means you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. So, as Christians, we need to be good, not just be kind. So, being kind or doing kindness, it can tolerate. But, doing or being good, kahit walang nakakakita, ginagawa mo pa rin kung ano ang tama at dapat. Kahit may mali, kahit may magalit sa'yo, basta alam mong itinutuwid at itinatama mo siya.
It does not tolerate someone. It does not compromising. Do good with intention, not for attention. The best to be good is to do good. And also, do good kahit dun sa mga taong hindi good sa'yo, hanapin po niya. Or kahit dun sa mga taong lagi ka nalang minamaliit or wala nang nakitang tama sa'yo. O kaya naman, kahit dun sa mga taong wala nang ginawa kundi imarites ka. Ayan. Isa rin po sa ating general rules bilang mga Metodista ay ang do good. Kaya naman, choose to let God use you and let God use your words and actions to reveal His love through you, through us. Nung kita pong lyrics na nitang metong kanta from Ben and Ben saying, pipiliin ka sa araw-araw. Makanta mo naman po sana na piliin nating gumawa ng mabuti araw-araw. Just like the stories on the Bible. Nedakala pong stories kaya katamong Bible na magpatutunong makananuya po kaganaka or kaguding kaya katamong Ginoo. And one of example karin itang the story of the Good Samaritan. Totoo po na mahirap gumawa o maging mabuti sa mga taong wala nang ginawa kundi saktan o abusuhin ka. Yung tipong tinulungan mo na, siya pa itong galit at maraming sinasabi. O kaya naman, nag-abot ka na ng tulong, pag-uusapan pa kung magkano o ano ang iyong itinulong. Tunay po na napakahirap pong maging Christ-like sa mga pagkakataon po na ganito. Dahil talagang nasusubok ka. Kaya naman po, gusto kong iwan ng tanong na ito sa inyo. Nino ika kilwal kapilya? Istong ika ng dili or makalawat ka? Ika pa rin ba ing papalto mo king kapilya? Do you remain Christ-like amidst any circumstances in life? Ulitan ke po. Nino ika kilwal kapilya? Istong ika ng dili or makalawat ka? Ika pa rin ba ing papalto mo king kapilya? Do you remain Christ-like amidst any circumstances in life? God has a special purposes for each of our lives, and these purposes includes doing good work for Him. Your words and actions can give life and purpose to many things. That's why choose to speak life and do good, and make it a habit of doing good unto others, as if you're doing it for the Lord. And in kakadwa naman po, do not grow weary. Huwag magsawa o huwag mapagod sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral o sa iyong ministry. Ating ko pong kutang, sino po dito ang madaling mapagod? Or sino naman po dito yung pagod na? O kaya naman, sino naman po dito yung pagod na pagod na pagod na? Yung tipong palagi na lang ako, lahat na lang sa akin inaasa. Ako na lang palagi ang nakikita. Ako na lang ba ang tao? Pero bakit nga po ba tayo kaagad nagsasawa or agad napapagod? Baka kaya agad tayong napapagod dahil nakakalimutan na natin kung sino talaga ang pinaglilingkuran natin? O kaya baka dahil hindi natin alam kung bakit natin ito ginagawa or para kanino natin ito ginagawa? O kaya naman, baka dahil nawawala na yung love natin sa ginagawa natin. Or baka dahil nakafocus na lang tayo dun sa pagsukat sa lahat ng ginagawa natin. Bilang UMYEF po, masasabi po natin na ito yung pinaka-busy na organisasyon. Sila yung nagsisimulang bumuo ng pamilya, busy sa trabaho, busy sa paghahanap ng pagkakakitaan, kaya minsan atin la pong panandam na mapagalla, sasawala, ulit-ulit ang gagawan. Same po ka rin kaya katamong pengari, mapalalaki or babae. Aning minsan po may kakapanandaman lang sasawala or mapapagalla, lalo na po nung masyasapa po buntok ang karelang anak. Ali po ba niya? Being a breadwinner, ilaw ng tahanan o haligi ng tahanan, baluta mo po super karakal gagawan o obligasyon. Kaya kadalasan po, maging sangkan iti, ning minsan akahalingwan tayo ing ministry tamo. Laging masaset aside, uling laging pakiisip na istong eka may gobra, pota, alakang apapakan karing pamilya mo. Personally speaking po, ning minsan,
manandaman kong pagal. Like 5 days, magobra ka, and then panga Sabado, migising ka, tapos magobra ka bali, and then mag-practice, and then panga Sunday po, marano na namang bigising. And then minsan po, mag-meeting kami, itang mga paras po kong patingapon. Minsan po, bala mo, may papahinawa. Pero lagi ko po nga isip, gang mapagal ko, ako paboran, Lord. Hanggang needs and wants ko, pagkalob na, mas higit pa, king anyawaran ko. Uling istong tapat ka kaya, balo ko, naka paboren. Kaya naman po, I encourage you all, na kahit nanumang pagdalanan nyo, kahit feeling mo, ala lang makaya-appreciate ka, kahit na minsan, bisa na kang sumuko, kahit na feeling mo, ala lang pag-asa, or kahit feeling mo, sobrang pagal na, alika dapat magsawa. It's okay to pause, okay mong painawa, pero mag-stop. It's okay to pause, but don't stop. Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who strengthened me. Isaiah 40:31 says, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. And Matthew 11:28 says, come to me all who are weary, and I will give you rest. The Christian life is not easy. But as believers, we have the help of the Holy Spirit. He will help, support, and encourage us each day. The Holy Spirit is ready to help believers at all times and in any way He can. He can help us walk in accordance with the right way rather than in the way of the flesh. So whenever you feel weary and tired of doing good, turn to God. He can uplift you with His mighty hand. When you start becoming weary, discouraged, or depressed, remember, whatever you are working at, you are working it for the Lord. It is the Lord Christ you are serving, and God sees every kind act, every kind word, every good thing that you do. Kaya naman po, do not grow weary. And lastly, tatawali na po, we will reap a harvest if we do not give up. Minsan po, gagagata na mukhang Lord, Lord, ala namang malilyari Lord, ala namang bibabalik ka na ako. Lagi feeling mo, na nakangkapagal, ganagan nagagawan mo, pero feeling mo lang bibabalik kaya ka. Minsan, kukutang tamo kong Lord, Lord, ginawa ko naman lahat pati pagiging door usher, ginawa ko na. Kahit tinitignan lang ako mula ulo hanggang paa. Minsan, akala po natin walang bumabalik sa atin. Pero hindi natin namamalayan yung langit, binabalikan tayo ng pagpapala. Dahil hindi tayo huminto, dahil hindi tayo nagsawa, at dahil nagpatuloy tayo sa paggawa ng tama at mabuti. Ikaw ay nagtiyaga dahil ikaw ay bumangon, nakasama ang iyong pananampalataya at pag-ibig sa iyong sarili, sa iyong kapwa, sa iyong mga mahal sa buhay, at higit sa lahat, sa Diyos. My dear brothers and sisters in Christ, in due time, believe what the Bible says. You're gonna reap what you sow. You're gonna reap a harvest because you did not give up. Isaiah 41:10 says, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Psalm 37, verse 33 to 34 says, the Lord makes firm the step of the one who delights in him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with his hand. No matter what you are facing today, always choose to believe, to do good, and be a good follower to God. Uling na naman po yung pagdalanan na ning balang metong istong megtsaga ka, may niwala ka, di napat kang mayap, at higit king nano paman, liguran, at sinunod ka king utos ning Ginoo. Datanging panahon, hinggang tenam mo, pupulan mong mas higit pa, king kaya kang asahan. Dakalya po promises, Lord kaya katamo niya, at nung bilangan tala po reta, etamo po siguro,
mayari. Ne? At karata pong promises ng areta, ilang panghawakan tamo, bang makapagpatuloy tamo, king kaya tamong be, king aldoldo tamong pamibebe. So bayo ko po magyari, burike mo pong i-share kaya kayo, neratang ikit ko kayong Facebook na 5-finger promise, ana po. So, nawa po dining 5 areni, bitbitan tala po king kaya katamong aldoldo na pamibebe. Mumuna po, sabi na, I am with you. Kakadwa po, I will keep you safe. And then in kakatlo, I will bring you home again. And in kapat naman po, sabi na, I will not leave you. At then pong 4 ng promises ng Lord Areni, asahan tamo po, tuparan nila. Uling ita pong 5 ng promise kaya katamo, sabi na, I will keep my promise to you. So, lagi tamo pong tandanan na ingino, kaya betaya, kakadwa po, lagi nakatamong ingatan. Ating kakatlo po, gang na naman po yung kakatamong agagawang kasalanan, apo pang nuna naman po yung pagkukulang tamo kayo, ibalik at ibalik nakatamo king kayang tahanan. Ating kapat naman po, gang na naman yung kakatamong daraptan na minsan po na yun king utos na ning Gino, nakatamo pa rin po lakwan ning Gino. At kita pong 5, asahan tamo po na tuparan ng Lord datang kayang pangakong areni. So to all UMYEF out there and sa lahat po ng mga nakikinig who are struggling from their day-to-day lives, do not give up. Piliin po natin gumawa ng mabuti araw-araw at sa mga pagkakataon na pinanghihinaan po tayo ng loob, take a rest but don't stop. Dahil darating po ang araw na tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya naman po, kikatamula pong tandaanan detang 3 puntos. Ito pong mumuna, do good, be good always. Kakadwa po, do not grow weary. And in katataulian po, we will reap a harvest if we do not give up. Pasibayo po, happy UMYF Sunday and to God be all the glory. Thank you po. Maya paabak pong pasibayo kaya katamo. May puriya po yung ginuking mensaheng kaya katamong dimdam ngeni. At karagdagan din po na kareta pong amanong may yapse. Sabi pin po king James chapter 1 verse 12, blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, he will receive the crown of life that the Lord has given to those who promise Him. So, buri tayo pong i-appreciate ali mo po yung mayaf na ng buong congregation, yung maging speaker tamo, ngayon kaya ba kanini? This certificate of appreciation is given to Sister Karen Shane P. Fajardo for blessing our congregation with the powerful and inspirational preaching of the Gospel of Jesus Christ during the celebration of UMYEF Sunday, given this 11th day of February 2024.
Sige, tuloy-tuloy mo. I-postano po at pwede tano pong dahil katang announcements. Tuloy-tuloy tampo po ta. Sige po, daptan tamo po yung pamanahin para kareng kaya katamong mayaf. Yan. So, sige po, kaba mag-offering tamo, pakilawe po ilagyo kaya susunod na Sunday. Sa susunod na Sunday ay yan po yung mga magiging prayer leaders sa mga susunod na Sundays. Ayan. Next po, lay servant. Evaluation and screening, February 17. Then February 18 po, atin tamo po Church Conference after worship service and Revival Sunday. Ayan. And then po, nagkakatamong financial updates. Okay po. Sige, tuloy-tuloy na po. Greet tala pa mo po din kaya katamong kapatid. King Karelang birthday. Mag-celebrate. Excuse po. Mag-celebrate po sila ng birthday si Travis Heroso. Ayan. Aimee 5. Then 13, Rapi Saud Baluyot, Lito Malyari, Jomelyn Gorospe. King 14, mag-celebrate siya po Kevin Paul Baluyot, Edna Dizon, Hart Quinto, RJ Malyari, Rodolfo Baluyot Sr., Erti Simbulan. Then 15, Jonel Maniago, Aina Faith Pascual. King 16 po, Micaela Baluyot, Lindsay Dizon, Annalyn Sarmiento. Then 17, mag-celebrate naman po birthday na Levi Dizon, J.R. Esguera, Jessica Yambao Jr., Alwin James Willard, and Jane Maika Consultado. So, happy birthday po. At deta po nga may banggit Kenny, happy birthday mo rin po kaya kayo. Pagkantatala po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang bati. Happy birthday po na. Kasunod po nito, isama po natin sa ating mga panalangin si kapatid na Leng Bautista at babalik na po siya sa US. Si kapatid na Miss Norma Sarmiento, babalik naman sa Canada. And si kapatid na Vanessa Pinpin sa Australia naman. No? Around the world tamong ini. So, sige po, purihan tayo po yung Diyos at pasalamatan.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you. Tell me in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I We glorify your name. We adore your name, O God. Thank you, Jesus. We worship you in spirit and in truth. I will worship Come on, church. Jesus. I will worship you With all your heart. I will worship Jesus. I will worship you. Let worship, Lord, I will worship Jesus. I will worship you. let us worship I God. will worship. Come on, church. Let us worship God. I will worship you. I will worship. I will worship. Praise you, Lord. Jesus, I will worship you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Thank you, Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason, Lord. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang dahilan kung bakit
narito kami. Ikaw ang dahilan, Panginoon Diyos, kung bakit nananatili kaming tapat. Subalit, Panginoon, sa kabila nito, maraming mga pangyayari, maraming mga karanasan ang maaring nagdulot sa amin ng pag-aalinlangan. Subalit kagaya ng aming inawit ngayon, Panginoon, sa iyong mga kamay, muli naming tinatagubili ng buhay na ito upang paglingkuran ka, upang manatili kami sa iyong banal na presensya na kahit kailan hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. At patuloy sa aming paglapit sa iyo, Panginoon Diyos, ang pag-asang lahat ng aming narinig sa umagang ito, lahat ng revelasyon mo, Panginoon, sa umagang ito, ay manatiling bahagi ng aming karanasan at maisabuhay namin. Higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang inyong ipinahayag na mensahe sa pamamagitan ng inyong anak na itinayo. Gawin mo kaming pagpapala sa paggawa ng mabuti. Samahan mo kami sa iyong biyaya upang hindi kami mapagod, Panginoon. Sapagkat ikaw ang nagsalita, may ibabalik na pagpapala sa bawat ginagawa namin. Ang pagpapalang ito, Panginoon Diyos, ay patuloy naming nararanasan sa bawat araw. Ang binigyan mo kami at binibigyan pa ng pagkakataong makabalik, magsisi at mapaglingkuran ka sa bawat sandali ng aming buhay, sa aming tahanan, sa aming trabaho, sa simbahang inyong itinayo sa lugar na ito, kasama, Panginoon Diyos, sa aming pamilya. Dinadalangin ko po, Panginoon Diyos, siya na nagsalita sa pamamagitan ng iyong anak na si kapatid na Shane sa kanyang paglilingkod, Panginoon, sa inyo. Pagpalain mo siya sa kanyang trabaho. Pagpalain mo siya, Panginoon Diyos, sa lahat ng plano sa kanyang buhay, na maging pagpapala rin naman at patuloy na gagamitin mo siya saan man siya dako ng kanyang mga paa. Ingatan mo po siya at pagpalain. Kasama ng bawat isa na narito na nakaluhod, nakatayo, nakaupo, nakapikit at nananalangin, kasama sila, Panginoon Diyos, na nasa kanilang tahanan, nasa kanilang trabaho, nasa ibang bansa. Panginoon Diyos, sama-sama kaming nananalangin at umaasa, nananampalataya, nagtitiwala na patuloy mong pinakikinggan ang bawat tinig, ang bawat nananalangin sa sandaling ito. Panginoong Diyos, siya ngayon na nananalangin. Siya ngayon, Panginoon Diyos, na nagtitiwala at umaasa sa iyong masaganang biyaya, Panginoon. Pakinggan mo po ang kanyang panalangin. Pakinggan mo po siya, Panginoong Diyos. At lalong higit sa lahat, Panginoon Diyos, nagtitiwala kami na bubuksan mo ang pintuan at durungawan ng langit para sa bawat isa na ngayon ay narito na nananalangin upang ipagkaloob sa kanila, Panginoon Diyos, ang kanilang kahilingan para sa kanilang katawan na nangangailangan ng kagalingan, para sa kanilang mga mahal sa buhay na mayroong dinaramdam sa kanilang katawan, para sa kanilang trabaho, Panginoong Diyos, para sa kanilang pamilya, sa pang-araw-araw na pangangailangan at sa bawat dalangin, Panginoon Diyos, sa kanilang mga pangarap o sa mga pagsubok, sa mga suliranin na kanilang kinaharap na nagdulot ng kahinaan. Subalit ngayon, Panginoon Diyos, iyong ibinabalik ang lakas, ang tatag ng buhay na may pagtitiwala sa iyo upang manatili kaming
kasama mo sa bawat journey ng aming buhay. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, at nagkakaisa kami upang ilapit sa inyo, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatiran na nag-celebrate ng kanilang birthday. Tanggapin mo po ang kanyang pasasalamat. Siya, Panginoon Diyos, na inyong pinagpala, na nagkaloob ng kanyang buhay at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon Diyos, magdulot nawa ng ngiti sa iyong banal na trono ang buhay na ito na aming pinapasalamatan. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, pagkatapos ng bakasyon dito sa Pilipinas, dinadalangin ko po sila, si kapatid na Leng, si kapatid na Norma, at sa kapatid na Vanessa Pinpin, na babalik sa kanilang trabaho sa ibang bansa. Ang inyo pong traveling mercy, ang inyong paglingap, pag-iingat upang ibalik sila doon, ang siyang maranasan nila. Samahan mo rin, Panginoon Diyos, ang bawat isa na narito na sa araw ng bukas, may mga gagawin, may mga trabaho, at sa mga susunod na araw pa, manarasan kanila sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Samahan mo kami sa buhay na ito. Samahan mo kami, Panginoon Diyos, sa lahat ng aming gagawin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy naming inilalapit. Patuloy naming pinagkakatiwala sa iyo at inaasahan na aming tatanggapin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. At ngayon, tanggapin nating lahat ang masaganang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo upang ibuhos niya sa atin ang masaganang pagpapala para sa isang buhay na banal, buhay na magiging pagpapala, buhay na kailanman ay hindi mapapagod sa paggawa ng mabuti, at buhay na pagpapalain ang ating mga ginagawa ngayon hanggang sa magpawalang hanggan. Amen. And give you
all that we do.